I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ay nako, ano pang masasabi ko dito sa Pangulo na ito? Speechless ako talaga. Oh, nakita nyo yan? Turnover of PTVs, Patient Transport Vehicle for Northern Mindanao, 22 April 2025. Pala Sports Center, Cagayan de Oro City, goes. Ano bang masasabi ko kay PBBM? Grabe. Grabe talaga. Grabe itong Pangulo na ito. Napaka hardworking. Sobrang mahal niya ang mahal na mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ganito dapat ang presidente na pipiliin natin. My goodness. Ayan o. Pakinggan natin guys ha. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters Filipino and OFW all over the globe. Tungayan na po natin ang pagbibigay niya ng mga equipment sa Northern Mindanao ba? Yes. O ito na. Lahat yan na idea niya po yan. Transport vehicles or PTVs to be distributed to various municipalities and cities and the provincial governments of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. The President is being assisted by PCSO General Manager Melquiades Robles and PCSO Chairperson, retired Judge Felix P. Reyes. Bigatin talaga mga gabinete niya, no? Retired judge. The distribution of PTVs is under the Medical Transport Vehicle Donation Program. This is dedicated to improve the healthcare delivery system. These PTVs shall be used by the LGUs to address the need for emergency responses and transport services for patients. Indeed, these PTVs will be a great help to our LGUs. Yes. Hoy guys, may napapansin ba kayo sa mga gabinete ni Oy, grabe. Nako. Antindi nito. Ay, nako, Pangulong Marcos Jr., kayo na lang talaga ang Pangulo ng Pilipinas forever kung pwede. Wow. Kaya sabi ko nga, mahirap nyo pabagsakin itong Pangulo na ito. Hindi nyo kaya. Tingnan nyo naman yon. Galing, nakaka-overwhelm. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, wala ba kayo napansin sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Mga mostly are lawyers, retired judge, di ba? Grabe, di kalidad talaga ha. Yun dapat naman talaga. We may now be seated. Shout out sa mga taga Cagayan de Oro. Swerte nyo naman, mapapasana all ka. Oy, hindi pwedeng mainggit ang ibang region guys kasi mayroon sila. Hindi, totoo yan kasi very fair si PBBM magbigay. O kaya abangan natin ang paglalakbay ng Pangulo. Iniisa-isa niya kaya yan. Sa totoo lang, hindi. Real talk tayo, mga kababayan. Biro mo yun. Grabe, Wow. Mapapawaw ka na lang talaga. Maayong hapon kanatong tanan. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the turnover of the 91 patient transport vehicles to local government units of Northern Mindanao. Dami yun, guys, To formally begin our program, may we call on Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy for his welcome remarks. That we welcome you all to this historic occasion, the official turnover of 91 patient transport vehicles 91 under pala. the Medical Transport Vehicle Donation Program of the Philippine Charities Office. 91 pala, guys, hindi 94. We are specifically grateful for the presence of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
whose leadership continues to steer our nation towards a bagong Pilipinas na walang Pilipinong gutom at walang mahirap. Yes. To the local officials, you are not only Ay. receiving keys to vehicles, Nandiyan yung kapatid you niyo, are guys. receiving the keys to saving lives. These are more than logistical assets. They are lifelines. Here in the province of Misamis Oriental, we have aligned ourselves with the national government's vision through our Paglaom development agenda, a strategic and values-based framework. These patient transport vehicles will continue to the achievement of improved health outcomes, which is central to our aspirations of attaining single-digit poverty incidence by year 2028. Once again, thank you, Mr. President, for your inspiring leadership. Mabuhay ang atong mga lokal nga pakakamahanan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Kita nyo yon, yung presidential sister, si Madam Irene ba yun? Yung bunso nila. Ganda, no? Round of applause, please. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, all my fellow government workers. Let me start by congratulating the recipients of today's events. Truly, you're really lucky. Kasi magkukwento po ako ng konti. Nung nagpaplano po kami, tinanong po kami ng Pangulo, how do you intend to distribute that? No? Sabi namin, we'll ask them to come to Manila, as we usually do. And then they will pick it up here in a simple ceremony sa Manila. No? Sabi ng Pangulo, panahon ng eleksyon ngayon. Busy sila lahat. No? So, iistorbohin natin. It's a very important time. That's why you are lucky. Because the President used to be a local official too. Pero yung kagad ang sinabi niya, panahon ng kumpanya ngayon, and then we would be disturbing them. Mahalaga ang oras nila ngayon. And not only that, sabi niya, gagastos sila, pupunta sila, mag-hotel sila, mag-airfare sila, may driver sila. So can you imagine all that? Kaya po nandito kami ngayon. A round of applause for the President. Because he understands us. And isa rin po is, sabi nga po ni Governor Navia, no? These are not just mere machines or engines for transport. This is the extension of the care of the government. Ang centerpiece po ng gobyerno ni Pangulong Marcos is to bring the government to the people. And what better way of bringing that now? But puntahan natin yung constituents ninyo at dalhin natin sa pinakamalapit na ospital. Natatandaan nyo, sino po ba rito ang naka-experience ng COVID nung kayo tumutulong? Kahit tricycle na lang ho ginagamit, which exposes even the health worker. No? Ito po, insulated po ito. Insulated po itong even the health worker, meron po itong division na at least miski pa paano, hindi rin mahahawa naman. No? We made sure that we gave you the best. Gusto nyo ho ba ng ganitong brand? Kasi palitan natin kung ayaw nyo. No? But this is a very efficient brand. No? Everybody likes this kasi available ang parts. No? But going back, the centerpiece of the government is tanang kinabuhi, importante. Mao. Nag-aral ho ako ng konti. Lahat ho ng buhay, bawat buhay po ay mahalaga. Tama. Ito po ang centerpiece ng pamahalang Marcos. No? We give value to life. And ang tunay na malasakit po, hindi lang ho pang optics. Correct. Ang tunay na malasakit, ito po, nararamdaman, nasasakyan, nakakatulong, at nakakapagbigay buhay. Bawat pasyenteng maisakay ninyo at magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa buhay niya. Malaking bagay na po sa atin dyan. Sa inyo, bilang lingkod bayan, at sa ating pamahalang nasyonal. We will do everything para po makatulong sa inyo. Yan po ang mandato namin sa PCSO, sapagkat hindi po kami umuurong sa pagtulong. At sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, kami po'y makakaasa na ang iba sa inyo ay hindi pa po nakakatanggap. Sino po ang first time lang tatanggap ng ambulance dito? Please raise your hands. Yung ngayon lang po. Okay. We had a list here na first time lang tatanggap from this sa listahan namin, no? Pero kung maganda ho ang
pag-maintain ninyo, we will try and achieve, bukod sa 100% ng municipalities all over the Philippines na bibigyan natin ng ambulance, magsa-second round pa po tayo kung maganda ang inyong pag-maintain niya, no? So, hanggang dito na lamang po at patuloy po natin paglingkuran ang ating bayan. Maraming salamat po. The other cabinet members, please take your seat. The other cabinet members here present, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes, Philippine Charity Sweepstakes GM Mel Robles, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy, the governors of Bukidnon are also here, and Misamis Occidental are here. Today we just finished our discussions with the RDC 10th Region 10, kaya't nandito ang ating mga iba't ibang gobernador. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. Maraming salamat sa lahat ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw para sa isang napakahalagang layunin, ang paghahatid sa inyo kasama ng mga kababayan natin sa Hilagang Mindanao at BARM ng mga tinatawag nating Patient Transport Vehicles o PTV. Bilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan, alam ko naman kung gaano kahalaga ang magkakaroon ng sasakyan na magagamit tuwing may mga kababayan tayong kailangan madala sa paggamutan. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Yeah. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o ang anong health facility. Etong mga PTV na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Correct. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Ito ay naging leksyon na natutunan namin sa Ilocos Norte dahil nangyari sa amin, meron nang nag-donate galing sa Amerika, yung nakikita natin sa sine, yung sa television, yung malalaki talaga na ambulance, na kumpletong-kumpleto. Hindi kasya sa Kahit daan. dalawa pa, kung ang pasyente, pwede isakay. Meron kaming dalawang ganon. Number one, yun na nga, hindi makapasok sa maliliit na daan. Pangalawa, pag nasira, walang marunong mag-ayos. Pangalawa, walang piyesa. Kaya nung mag-order kami nitong mga sasakyan, sinabi ko, yun ang naging problema namin. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Wow. Huwag na tayong kumuha ng pinakamalaki, pinakamaganda na ginagamit sa Amerika dahil malalapad ang kalsada sa Amerika. Kaya hindi babagay dito sa atin. Tapos yun na nga, ang hindi naman minsanan nito, kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, sa kasya man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Kaya naisip namin, hindi pala praktikal ang mga ganyang klaseng PTV. Lalo na't nais natin na matulungan ang mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa malalayo. Sila talaga ang nangangailangan nitong mga PTV na ito. Kaya nakakatiyak ako na maraming matutulungan nitong ating PTV at itong Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCOSO. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad. Katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Mula noong Hunyo ng 2022, nakapagbigay na po tayo ng 570 PTV sa mga lokal na pamahalaan, maliban pa sa NCR. Noong nakaraang taon, nangako tayo na ang lahat ng lalawigan ng bansa ay makakatanggap ng PTV. Wow. Simula nun, 271 PTV ay naipamahagi natin.
Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 na siyam na isang PTV, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Wow. Sa 91 na ito, ay 68 na beneficiary ay first-timer. Yung 91 na ipamimigay natin na transport vehicle, ang makakatanggap, 68 sa mga nakakatanggap, ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan. Kaya first time na sila magkakaroon ng ganito. Yeah. Layunin ng PCO na makapamahagi ng 985 PTVs upang matiyak na lahat ng munisipalidad sa bansa ay may sasakyan magagamit para sa pasyente. Galing talaga. Ngayong taong na ito, inaasahan namin at ako'y nakakasiguro na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo, ng ating kabuuang bansa ay mabibigyan na ilan ang LGU natin? 1,552. Ang dami. Ang naibigay na natin, naipamigay na natin, we have been able to give this year lang ito, 567 Yeah. na ipamigay na natin this year. Galing. Ang ibibigay ay 900 and ang ibibigay pa na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 Yay! ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1,492. Naku, Kaya meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kakaroon kami dito, Kapag guys. nangyari ito, sa kaunang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Yes. Dahil PBBM lang ito ay malakas. talagang hihingi ako ng pauman ninyo at medyo ipagmamayabang ko ito dahil napakahalaga para sa akin yung healthcare. Tama. Dahil ito yung naging karanasan ko, kung minsan, nakakalimutan natin ang healthcare. Hindi natin masyadong iniintindi. Hindi siguro dahil dinevolve yung healthcare sa local government, ay hindi naman talaga, hindi pa naman sanay ang mga local government na magpatakbo ng healthcare program, magpatakbo ng mga hospital system. Kaya medyo napabayaan. Kaya naman, kami sa national government, nakikita naman namin, naunawaan naman namin ito. Kaya naman, ginawa namin itong programang ito para at least para sa mga transport vehicles, hindi na ninyo kailangan mag-alala. Kung maalala ninyo, pag humihingi dati tayo sa PCSO, kasama din ako, governor din ako cry-cry ang tawag namin Cry-cry lang kami sa piso, pingi naman ng ambulansya, kulang kami sa ambulansya, hihingi. O kundi, malakas ka presidente, malakas ka sa DOH, malakas ka kung kanino, meron ka matatanggap. Tama. Ngayon, siguro, kung malakas ka sa presidente, baka mapabilis lang ng mga 5 days. Pero lahat makakatanggap, kahit sino, kahit hindi natin, kahit sasabihin na hindi ko man nakausap, hindi naman nakilala, hindi kahit na, basta titiyakin natin, lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. Tama. Yung mga na-release na natin, yung mga nauna, maganda pa rin ang takbo. Basta't alagaan natin, matitibay ito Talagang research namin na mabuti kung alin yung pinakamaganda. At matitibay naman ito, kagaya na sabi ko, kahit na halos lahat ng mekaniko kaya nilang ayusin pag may nasiraan at madaling makahanap ng pyesa.
Sa aking mga kababayan dito sa Hilagang Mindanao at sa BARM, alam ninyo kung paano nagkulang noon ang sistemang dapat sana ay naging sandigan ninyo sa mas maayos na buhay. Ngunit, ipinakita ninyo sa amin kung paano bumangon. Kailanman, hindi kayo sumuko. Ganyan din po ang pamahalaan sa inyo. Hindi kami titigil sa pag-iisip ng ibang hakbangin upang magbigay ng serbisyong kinakailangan ninyo. Kaya sa mga doktor, nurse, driver, rescuer, tanod, volunteer, ito po ay para sa inyo. Kayo ang mga bagong Pilipino na may disiplina, may kahusayan at pagmamahal sa bayan. Isa lang po itong patunay sa ating dedikasyon sa pagbabago ng ating bansa para sa isang mas makatao, makatarungan at mas inklusibong bagong Pilipinas. Naway sa bawat paglakbay ng mga PTV na ito, makapag-abot tayo ng pag-asa at tulong, anumang oras, sa ang sulok man ng bansa. Yan ang ating pangako. Dagang salamat, mabuhay ang Cagayan de Oro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Daghan kaayong salamat. Thank you very much, Mr. President. At this point, we shall now proceed with the ceremonial turnover of PTV keys to the beneficiary, provinces, cities, and municipalities of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Wow. May we request the President to kindly lead the turnover downstage. Yehey. Likewise, may we also invite PCSO General Manager Robles and Chairperson Reyes to please assist the President. O yun guys, First, may we narinig call nyo? here in front Governor Peter Unabia of Misamis Oriental to receive the PTV key. Yehey! Congratulations po. Oh, narinig nyo 5 piraso ang mapupunta sa barn ha. Hindi niya nakakalimutan yan. Thank you. Mayroon at mayroon Up next, talaga. may we call Governor Henry Waminal of Misamis Occidental to receive the PTV key. Yehey! Kukumpletuhin ng Pangulo yan guys 1,494 LGU sa buong kapuluan ng Pilipinas kumpletuhin niya yan. Tingnan nyo naman yun kaganda. Thank you very much. And lastly, may we call Governor Rogelio Nil Roque of Bukidnon to receive the PTV key. Ako, busy ang Pangulo sa kikipag-uusap guys. Once again, we have here Governor Rogelio Nil Roque of Bukidnon to receive the PTV key. Thank you very much, and thank you, Mr. President. Congratulations to all our recipients of the 91 patient transport vehicles. Ayan, nakita nyo. Grabe, no? Ang dami niyan, guys. 91 piraso. Oh. Yung iba kasi binigay na, kaya iilan lang ang inabot, kanina. Wow. Talaga naman, oo. Ang ibig sabihin, yung mga sasakyan na yan, binigay niya, no? Kumbaga, binigay na kanina. Oo. Nandyan yung presidential sister, guys, si Madam Irene. Oh. At ulitin ko, no? 5 piraso ang mapupunta sa barn. Hindi niya nakakalimutan yun ng barn. Ayan, yung presidential sister, girl. Kilala nyo naman yun. Kasama po ang kuya niya. Walang iba kundi ang Pangulo. Shout out sa mga taga Misamis at Cagayan. Cagayan ba yan? Cagayan de Oro. Nakalagay kasi Cagayan de Oro eh. Yan, shout out sa mga taga Misamis. Ako, binaha ng blessing yung Misamis Oriental. Grabe, tingnan nyo. Saan kayo makakita ang presidenteng ganyan? Tapos sabi ng Pulse Asia, mababa ang rating. Wow, shout out sa Pulse Asia ha. Walang kwenta yung survey mo ha. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng gusto, ang Pangulo ng Pilipinas, binaba nyo pa ang ratings niya. Puro kayo fake eh. Tapos sino pa yung tamad na hindi nagtatrabaho na palaging naninira, maitim ang budhi, yung pang tumaas. Lastik.
napaghalata na kayo na fake talaga gawa nyo. So, yun mga kababayan, abangan po natin ang mga magagandang programa at malalaking proyekto at tulong sa bawat regions ng ating mahal na Pangulong. Abangan natin, i-upload natin. Basta kaya natin, ma-occupy natin i-upload. Why not? Bakit hindi? 'Di ba? Oh. 'Di ba? Pero guys, hindi lahat kasi grabe, sangkaterba ito. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Well, anyway, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Sana all. Si PBBM lang ang may malasakit sa mamamayang Pilipino. Babu!